Pinaka-latest satellite image animation, malayo pa po yung tinatayang sentro ng bagyong si Basyang. Kaninang alas 10 ng umaga, ito po ay nasa around 735 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng bagyong si Basyang, ang lakas ng hangin, 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso aabot po na hanggang 70 kilometers per hour. At sa ngayon, kumikilos sa direksyon ng Pakanluran, Timog Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita natin, malayo pa yung bagyo pero posibleng may mga bahaging kaulapan na ang humahagip dito nga sa silangang bahagi ng Mindanao. Bukod pa dyan, umiiral pa rin po yung amihan or northeast monsoon dito nga sa hilagat gitnang bahagi ng ating bansa. So ano nga po ba, unahin natin, ano yung inaasahang pagkilos ng bagyong Basyang in the next 3 to 5 days. So, ito po yung tinatayang sentro ng lokasyon ni Basyang kanina alas 8 ng umaga. At within 24 hours, bukas ng umaga, ay inaasa natin itong nasa line 340 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Makikita rin po natin na dito sa ating legend ng intensity, dahil nasa dagat pa ito at favorable ito for development, posibleng umabot pa ito sa tropical storm category in the next 24 hours, 12 to 24 hours. And then makikita po natin sa darating na Biyernes ng umaga, ang tinatayang sentro ay posibleng nandito na sa coastal waters ng Mambahaw, Camiguin. Pero kung papansinin po natin yung forecast track, yung paglapit sa landmass, posibleng bukas ng gabi hanggang sa Biyernes ng madaling araw. And then, because of the possible interaction with the landmass ating bansa, posibleng from storm category maging depression category habang tinatawid po ang Visayas Southern Luzon area. At sa darating at Sabado ng umaga, inaasahan posibleng nasa may bandang coastal waters na ito ng Cuyo Island, Palawan. And then sa darating naman na Linggo ng umaga, ay nandito na siya sa 260 kilometers west ng Coron, Palawan. So, ito pong nakikita nating center track, ito yung tinatayang pagkilos ng sentro lamang. Bigyan din natin yung area of probability, yung parang apa na nakabalot sa center track. Pinakikita pa po nito yung iba pang posibleng senaryo ng pagkilos ng sentro. So kung dito, mapapansin natin yung center track posibleng tumama sa may bandang Surigao del Sur, dapat maging handa rin yung iba pang lalawigan sa silangang bahagi ng Mindanao at maging dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas for the possible landfall scenario, yung pagtama ng sentro. Bukod pa dyan, dito nga sa areas na sakop ng area probability sa natitirang bahagi ng Mindanao and then the Visayas area and the Palawan area, maging itong Mindoro, Romblon area, kailangan maghihanda rin sa posibleng pagtawid ng sentro.